Sa mga larangan ng labanan sa silangang Ukraine, may bagong nakamamatay na banta na kinakaharap ang mga puwersa ng Russia. Hindi kailangan ng banta ang pagkain, tubig, oxygen, hindi nasusugatan, hindi natutulog, at hindi matatakot. At ang banta ay dumarami araw-araw. Ang banta ay ang hukbong robot ng Ukraina na walang tigil humahabol sa mga sundalong Ruso. Habang patapos na ang ika-4 na taon ng digmaan sa Ukraina, nagdudulot ng matinding pinsala sa puwersa ng Rusya mula sa himpapawid at dagat ang mga walang taong sistemang militar ng Ukraina. Ngunit ngayon, sa mga sunog na larangan ng labanan sa silangang Ukraina, ang mga walang taong sasakyang panlupa o UGV ay nagiging mas kilala at mahalagang bahagi ng mga operasyong militar ng Ukraina. Narito kung paano isinama ng Ukraina ang UGV sa militar at kung bakit ito nagdudulot ng malaking pagbabago sa bansa at posibleng sa iba pang bahagi ng mundo. Matagal nang pinangarap ng mga kumander ng militar ang magkaroon ng hukbong walang tao na kontrolado nila. Malinaw ang mga benepisyo nito. Ang mga sistemang walang tao ay perpektong solusyon tuwing ang ilang operasyon ay masyadong mahirap, delikado, magastos, o imposibleng gamitin ang mga tao bilang operator. Ang mga gawain tulad ng paghahatid ng bala at supply sa mga posisyon sa unahan, sa gitna ng matinding putukan, paglikas ng mga patay at sugatan, pagmamanman, at paglalagay ng mga mina ay palaging napakadelikado para sa mga tao. Totoo ito lalo na sa labanan sa silangang Ukraine, kung saan ang laganap na kamikaze drone ay ginagawang delikado at posibleng nakakamatay ang bawat galaw. Para sa Ukraine, ang mga UGV ay nagbibigay rin ng praktikal at abot-kayang paraan upang punan ang mga puwang sa harapan na dulot ng matinding kakulangan sa tauhan. Gaya ng maring ibinuod sa headline ng New York Times, hindi kayang depensahan ng Ukraine ang buong harapan, kaya natutuklasan ng Russia ang mga puwang. Nagdadala ang mga UGV sa Ukraine ng natatanging paraan para punan ng butas at magdulot ng dagdag na problema sa hukbong Ruso. Kasabay ng malawakang paggamit ng UAVs, mga unmanned aerial vehicles, at UUVs, mga unmanned underwater vehicles, parehong Russia at Ukraine ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa UGVs mula pa noong mga unang yugto ng digmaan. Pero sa Ukraine, talagang lumaganap ang paggamit nila matapos maitayo ang Unmanned Systems Forces o USF noong Pebrero 2024. Ang USF ang kauna-unahang sangay ng militar sa mundo na nakatuon lamang sa mga unmanned systems sa himpapawid, lupa at dagat. Ayon sa kanilang website, noong Enero 2026 lamang, ang USF ang responsable sa pagtama sa 27,700, 62 target pagsira sa 10,200 at 16 sa mga ito, pagpatay sa 4,000, 885 sundalong Ruso at pagsugat sa isa pang 4,400, 476. Ang karamihan ng pagkawasak na ito ay dulot ng mga UAV, ngunit unti-unting lumalaki ang bahagi ng mga UGV habang dumarami at nagiging iba-iba ang kanilang paggamit. Sa simula, pangunahing ginamit ng Ukraine ang mga UGV para sa lohistika at medical na paglikas. At nakapag-ipon sila ng humigit kumulang 15,000 UGV system ng iba't ibang uri pagsapit ng katapusan ng 2025. Ang mga sistemang ito ay ngayoy humahawak ng mas malaking bahagi ng lohistika ng Ukraine sa unahan. Ayon kay Yuri Poritsky, CEO ng DevDroid, isang kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng mga UGV at combat modules, katulad ng sa mga kamikaze drone, ang paunang pagdududa sa mga UGV ay napalitan na ng mga panawagan ng "gusto ko rin yan." Noong una, ang mga UGV ay naging biro ng mga sundalong Ukrainian. Dahil sobrang bagal gumalaw ng mga robot, palaging nauunahan sila ng mga pickup truck. Ngunit nagbago ito nang sumali sa labanan ang Elite Drone Division ng Russia, ang Rubicon, na tumatarget sa mga pickup truck fleet ng Ukraine na gamit sa paghahatid ng supply sa harap. Habang dahan-dahang dumadaan ang mga UGV sa tabi ng mga nasunog na pickup sa kanilang paghatid ng supply, nagbago ang pananaw ng mga tao. At ngayon, gaya ng sabi ni Poritsky, lahat gusto ng UGV. Wala nang gustong magdala ng bala gamit ang pickup na maaring maging susunod na target ng FPV drones. May iba't ibang UGV para sa lohistika,
na ginagamit ngayon ng Ukraine. Ang Termit ay isang tracked UGV na may mababang disenyo para madaling gumalaw off-road. Kaya nitong magdala ng kargang hanggang 400 at 40 pounds. May saklaw na 12 oras o 50 milya at matibay ito laban sa jamming, na isang mahalagang bagay sa mga frontlines na puno ng electronic warfare. Ang Muraka ay isa pa sa mga nangungunang tracked UGV ng Ukraine pagdating sa kapasidad ng karga at tibay sa labanan. Ayon sa ulat, kaya nitong magdala ng lampas 1,000 at 100 pounds na karga sa malalayong distansya, lalo na sa mga lugar na may mina at artillerya at may multi-channel na komunikasyon laban sa jamming. Mas malaki at mas matibay pa ang protector. Dinisenyo para sa lohistika sa unahan. Kaya nitong magdala ng hanggang 2,600 at 50 pounds ng kargamento tulad ng bala, mortar systems at materyales pang konstruksyon sa pamamagitan ng diesel-powered na makina at may gulong na 4x4 chassis. Kaya nitong tumawid sa tubig na hanggang 3.3 talampakan ang lalim at umabot ng bilis na hanggang 40 milya bawat oras. Malalaman din natin mamaya na kaya nitong magdala ng matinding firepower. Ngayon, ang espesyalidad namin dito sa The Military Show ay ang malalimang pagsusuri sa makabagong teknolohiyang militar gaya ng UGVs ng Ukraine. Kung gusto mong manatiling updated sa mga kaganapan at dahilan sa likod ng mga ito sa larangan ng militar, i-click mo ang subscribe button. Siguradong matutuwa ka na ginawa mo iyon. At kung pag-uusapan ang UGVs ng Ukraine, bukod sa mga sistemang gawa sa loob ng bansa, may mga UGVs din ang Ukraine na ibinigay ng mga kaalyadong bansa na ginagamit nila ngayon. Halimbawa, ang Estonia ay nagbigay ng hindi bababa sa 100 at 50 Themis UGV system na gawa ng Milrem Robotics at ibinigay sa tulong ng pondo mula sa Netherlands. Nagkakaiba ang payload depende sa configuration, na may maximum na humigit kumulang 1,600 at 50. Parehong ginagamit ang Termit at Themis para sa medical evacuations, kasama ng mga UGV na mas espesyalisado para sa ganitong gawain. Kasama dito ang MOEL na ginawa ng 1st Separate Medical Battalion para sa mabilis na armored evacuation sa gitna ng putukan. Kayang tumakbo ng 44 na milya kada oras at ayon sa ulat, nailikas nito ang mga sugatang tropa kahit may pagsabog ng mina at drone attack. Ang mga ito at iba pang UGV system ay hindi maikakailang nagdulot ng malaking pagbabago sa pagsagip ng buhay sa larangan ng digmaan. Sa isang banda, napapanatili nilang lumalaban ang mga tropa kahit nasa gitna ng mga delikadong lugar sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng mahahalagang supply at pagtulong na mailikas agad ang mga sugatan para sa kinakailangang gamutan. Binabawasan nila ang panganib sa mga tao na dapat sanay gumagawa ng mga gawaing ito kung wala ang mga robot. Ang tunay na inobasyon at pinakamahalaga para sa Ukraine ay ang pagdami ng paggamit ng UGV sa aktual na labanan bilang robotikong sundalo, machine gun, tagalagay ng landmine, at artillerya. Pangunahing hiling ng tropa sa unahan ay mapalitan ang mga repleman sa trintsera, lalo na sa pinakamapanganib na operasyon. Halimbawa, gamitin natin ang MK-19 grenade launcher na isang karaniwang sandata ng Ukraine sa mga unahan. Una, kailangang kalasin at hakutin ang launcher at mga bala sa posisyon ng pagpapaputok. Mabagal at delikado ang trabahong ito dahil mabilis matukoy ng mga drone ng Russia ang grupong may launcher at maaaring lipulin habang nasa daan. Ang isang UGV na may dalang MK-19 ay tinatanggal ang panganib na iyon dahil madali nitong nadadala ang lahat ng kagamitan ng sabay-sabay at dumarating na handang lumaban. Mahalaga rin ang UGV sa pagpigil sa taktika ng Russia na sumugod ng maramihan. Hinahati sa maliliit na grupo para hanapin ang butas at palawakin ang manipis na depensa ng Ukraine. Mahalaga ang bilis para mapigilan sila. Kaya dapat mabilis kumuha ng bagong posisyon ang puwersa ng Ukraine. Kailangang lagyan ng kamuflaje ang mga bagong posisyon bago mapuwestuhan. Pero tumatagal ito kaya bumabagal ang reaksyon at nalalagay sa panganib ang sundalo sa drone attacks habang nagkakamuflaje pa lang. Ang isang armadong UGV naman ay maaring agad na magpaputok. At kahit tamaan ito, nananatiling ligtas ang operator nito dahil kinokontrol niya ang UGV mula sa medyo ligtas na distansya. Sa kabila ng teknolohiyang iyon, malaki pa rin ang kakulangan ng UGV.
Ang hamon ay gawing kayang lumaban ang mga robot na pumapantay sa infantry. Hindi madali, pero ito ang hinaharap ng mga inhinyero ng Ukranya. Patuloy ang proyekto na may mga pagsubok at pagbabago para mapabuti ang pagganap batay sa karanasan sa labanan. 5 lang sa 13 tagagawa ang pumasa sa live fire test ng ika-3 Assault Brigade ng Ukranya at Snake Island Institute. Sa kabila ng hamon, may ilang modelong aktibong ginagamit sa labanan at patuloy na nagbibigay ng resulta sa direktang pagtutulungan sa militar. Pinapabuti ng mga developer ang plataporma at nilalagyan ng kakayahang magdala ng bagong sandata. Kaya, anong mga uri ng sandata ang ikinakabit sa mga UGV at ano ang mga hamon sa paglalagay ng mga ito? Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwang mga sandatang ginagamit sa mga UGV ay malalaking kalibreng machine gun. Ayon kay Poritsky, ang pangunahing hamon dito ay mapanatili ang orihinal na disenyo ng sandata. Para gumana ng maayos, dapat idisenyo ang plataporma na ang machine gun ay gagana agad ng walang pagbabago. Gumagamit ang mga inhinyero ng transition brackets para ikabit ang machine gun nang hindi naaapektuhan ang UGV, kaya mabilis mapalitan ang sandata sa module. Ang mechanical na pagbabago lang ay ang electric trigger para sa remote operation, habang ang turret ng baril ay kinokontrol ng electric motor at actuator. Sa advanced na setup, special na software ang ginagawang mataas na presisyong sandata ang ordinaryong machine gun. Inaangkop ng mga developer ang ballistic calculations para sa bawat sistema ayon sa distansya, uri ng bala, hangin, at angular na bilis ng target. Automatikong sinusubaybayan ang mga bala kaya alam ng mga operator kung ilan ang natitira. May AI-powered modules din ang software na kayang tukuyin ang kalaban gamit ang galaw at heat signatures. Kayang subaybayan ng mga module ang mga target mag-isa. Pero kontrolado pa rin ng tao ang pagpapaputok para maiwasan ang friendly fire. Bilang commander ng NC-13 UGV Company sa ika-3 Assault Brigade na kinikilala kasama ang Corps. Ayon sa Ukrainska Pravda, sinabi ni Makar, gumagamit kami ng AI sa combat modules at machine vision para suportahan ang pagpapatrolya at pagtukoy ng target. Pagkatapos maitakda ang sektor o anggulo, kusa nang nagpapatrolya ang turret. Kapag may gumalaw o heat signature, sinusubaybayan at inaalerto nito ang operator. Tingnan mo, may dumarating. Napatunayan na kapaki-pakinabang ang mga auxiliary features sa mga operator. Nakakatulong din ang AI. Mabawasan ang limitasyon ng mahina o hindi maasahang signal sa pagkontrol ng UGV. Ayon sa commander ng pinagsamang UGV unit, Abakartia Unit, ikalawang course ng National Guard ng Ukraine, na kinilala bilang matematik, ang elektronikong komunikasyon at mekanika, ang pangunahing limitasyon ng UGV na teknolohiya. Ang mechanical na operasyon ng baril ay nagdudulot ng mga isyong hindi kayang ayusin ng AI sa ngayon. Halimbawa, kung naipit ang bala, kailangan ng tao para alisin. Kaya hindi magagamit ang UGV habang hindi pa ito naaayos. Bagaman nilagyan na ng remote reloading system ang ilang Ukrainian UGV para bawasan ang panganib, sa ngayon, masusing paghahanda pa rin ng armas bago labanan ang solusyon para sa iba. Sa machine gun naman, kadalasan ang pagpili ay base sa availability ng bala. Ang pinakakaraniwang pinipili ay ang Browning M2 na gawa sa Amerika, na gumagamit ng .50 BMG na bala. Mas laganap na ito sa sandatahang lakas ng Ukraine dahil regular itong ibinibigay ng mga kaalyado ng Kiev. Kumpara sa mga naiwan pang Soviet na bala noong naging malaya ang Ukraine. Kahit mabigat ang M2 at kailangan ng matibay na tore at damper sa pag-urong, mahalaga ito dahil sa layo at kakayahan nitong tumagos sa armor. Gayunpaman, kapag kapos ang mga sandatang 12.7 mm, ginagamit din ng Ukraine ang mga 7.62 mm na machine gun, gaya ng Russian PKM o Belgian M240. Ginagamit din ng Ukraine ang tank-mounted Russian PKMT, kadalasang kinukuha mula sa mga sirang armored vehicle. Bukod sa pinsalang kayang idulot ng mga mabibigat na machine gun na ito, malaki rin ang epekto nila sa isipan ng mga puwersa ng Russia sa unahan. Buod ito ni Poritsky. Kapag narinig ng kalaban ang malakas na machine gun, iniisip nilang may mabigat na gamit sa paligid at hindi ordinaryong sundalo ang kayang magdala ng 50 kilong baril.
Kapag nagtatago ang kalaban sa gusali, labis silang nag-aalala dahil alam nilang mauubos at mapipilitang tumakas. Sa na-intercept namin, narinig ng mga mandirigma na nagulat ang kalaban ng malalaking armored vehicles na sumasalakay. Pero ang totoo ay isang nakakamuflage lang na ground robot ang tumatama sa mga target. Tulad ng nabanggit kanina, ang mga automatikong grenade launcher ay isa pang sistema ng sandata na perpektong angkop para sa paggamit ng UGV. Di tulad ng machine gun, natatamaan nila ang target mula sa tagong posisyon. Nagpapaputok lampas sa direktang linya ng paningin. Mas mahirap maglagay ng grenade launcher kaysa machine gun dahil sa bigat at lakas ng sipa nito. Ang MK-19 na gawa sa US ay may bigat na 77.6 pounds. Halos doble ng bigat ng AGS-17 na 68 pounds. Ang malalakas na sipa ng ganitong launcher ay nakakasira ng balanse sa magagaan na plataporma, kaya kailangang malalakas ang electric motor at actuator ng UGV. Ang pagpapaputok habang gumagalaw ay kailangan ng stabilisasyon para mabawasan ang panginginig. Ayon kay Makar, wala pang automatikong grenade launcher module sa merkado na may ganitong kakayahan at hindi lang pisika ng UGV ang kalamangan nito. Ang software na ginagamit sa mga turret ng Ukrainian na grenade launcher ay nagbibigay rin ng ilang mga kalamangan kumpara sa mga launcher na pinapatakbo ng tao. Mas mabilis tumugon ang software gaya ng Wally 40 module kaysa tao at automatikong kinocompute ang tamang anggulo ng baril para tamaan ang target. Ayon kay Makar, maaring ilagay ang turret sa gubat o bukas na lugar habang nakatago ang sundalo at kinokontrol ito mula malayo. Para sa mga grenade launcher, pinapayagan ng sistema na tandaan ang 10 hanggang 15 target. Pwede mong itakda ang hangganan ng lugar na may kagubatan. At kapag may sundalong gumalaw doon, automatikong aatakehin ng turret ang mga target sa zigzag na pattern. Mas pinadali nito ang pagtukoy ng mga target. Kapag nailagay na ang turret, ilalagay mo ang coordinates at agad nitong tina-target at pinapaputukan ang kalaban. Dahil hindi direktang kita ng UGV operators ang target lampas sa kanilang paningin, umaasa ang plataporma at turret sa komplikadong sistema ng 4 hanggang 5 sensor gaya ng compass, gyroscope, at GPS antenna. Kapag na-jam ang GPS, natutukoy ito ng sistema at lumilipat sa ibang paraan para matukoy ang lokasyon. Pero may ilang seryosong issue pa rin kailangang malampasan. Katulad ng machine gun, ang ammunition feed ang pinakakomplikadong bahagi ng UGV na naglalabas ng granada at wala pang malawakang teknolohiya para sa automatikong pagpapalit ng kahon ng granada ngayon. Ibig sabihin, kailangang magpadala ng tao sa mapanganib na misyon ng pagkumpuni o pag-extract kung magka-jam ang feed ng UGV. Problema pa rin ang panginginig. Kahit sa malalaking plataporma na kayang tiisin ang bigat at sipa ng mabibigat na granada launcher, ang panginginig ay nagpapaluwag ng tornilyo at sumisira sa elektronikong bahagi. Kaya matapos ang bawat misyon, kailangang inspeksyonin ng crew ang kagamitan at siguraduhing mahigpit ang koneksyon. Bukod sa mga technical na isyung nalalampasan ng mga Ukranyanong inhinyero, pinakamalaking hamon ng Ukraine sa malawakang paggamit ng combat UGV ay ang taktika, ang pagko-coordinate ng operasyon gamit ang unmanned na puwersa. Mag-isa man o may tao, ay ibang-iba sa koordinasyon ng ataking puro tao. Kaya napipilitang pag-aralan ito ng Ukraine habang nangyayari ang labanan. Bagamat nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga eksperimento sa unmanned na remotely controlled na sistema at matagal nang ginagamit ang mga drone, ang digmaan sa Ukraine ang unang malawakang paggamit ng UGV. Walang itinatag na doktrinang militar sa Ukraine o iba pang lugar na maaaring pagkunanan ng pinakamahusay na pamamaraan. Ayon sa tropang Ukranyano, ginagamit din sa combat robot ang battle planning ng infantry. Pero mas mahirap i-coordinate ang atake kasama sila kaysa sa tao lang ang utusan. Sa isang banda, ayon kay Matamartik, ito ay isang issue ng command and control. Dahil bago pa ang teknolohiyang ito, ipinapadala ng punong himpilan ang combat UGV sa aksyon kahit hindi laging isinasaalang-alang ang teknikal nitong limitasyon. Kailangan ng mga eksperto sa UGV para iakma ang misyon sa kakayahan ng makina. Kaya komplikado ang pagpaplano at nagpapataas ng pamantayan sa kasanayan ng mga opisyal. Sa panahong ito, habang natututo at nagkakaroon ng karanasan ang crew at komandante,
Magpapatuloy ang pag-coordinate ng mga robot sa mabilisang pag-atake sa matarik na learning curve. Gayunpaman, mabilis pa rin ang pag-usad. Sabi ni Mathematic, iba-iba ang karanasan at pananaw ng bawat unit, kaya mahirap agad pagsamahin sa isang pamantayan. Hindi rin pwedeng gawin lahat ng sabay. Sa tingin ko, sa susunod na taon, lalago pa ito at magiging malinaw ang mga pamantayan kung sino, saan, at paano gagamit ng ground drones. Ayon sa kanya, ginagamit na ngayon ang combat ground robot mula higit 1 milya sa kalaban. At pinakamahalaga ito sa depensibong operasyon. Tinutulungan o pinapalitan nila ang infantry sa pagpapanatili ng posisyon at nababawasan ang panganib sa sundalo kahit kaunti lang ang tao. Nakaayos sa mga layer, nagiging masinsin at mahirap pasukin ang sistema ng putukan ng mga armadong UGV. Karaniwan, ang malalaking plataporma ay inilalagay sa ikalawa o ikatlong linya mula sa labanan para maprotektahan laban sa mga Russian FPV drone na pangunahing banta sa kanila. Nakabaon sa mga posisyong ito, nagsisilbi silang malalayong obserbasyon at putukan. Kaya nilang maghintay doon ng ilang araw nang hindi kailangan ng pagkain, tubig, tulog o pagpunta sa banyo, habang automatikong nade-detect at sinusubaybayan ang mga target. Dahil dito, isang operator ang nakakakontrol ng 3 hanggang 4 na sektor sabay-sabay mula sa ligtas na silungan. Gayunpaman, matagal nang napatunayan ang depensibong taktika ng UGV, ngunit ang mga taktika para sa pag-atake ng mga robot ay ngayon pa lang nabubuo. Mas komplikado ang opensibong operasyon kaysa depensibo. Sa ngayon, pinaka-epektibo silang gamitin sa reconnaissance in force, kung saan nauunang mag-isa ang mga robot para maengganyo ang putok ng kalaban. Sa panahon ng pagsalakay, nagsisilbi silang panangga sa putukan o escort element na pumipigil sa galaw ng kalaban. Si Makar ay nagbibigay ng isang magandang halimbawa. Nagplano kami ng operasyon gamit ang ground robot bilang pangunahing fire support sa assault group. Komprehensibo ang paghahanda namin. 2 kamikaze robot na may dalang Mon-90 na mina-isang combat module na may MK-19 grenade launcher at isang evacuation platform. Pinasabog ng unang kamikaze robot ang kalaban bago ang pagsalakay. Pangalawa, gumalaw kasama ang infantry at inatake ang kalaban sa itinakdang koordinata habang naglalaban. Nagbigay ng cover ang grenade launcher module sa open terrain habang sumusugod ang tropa. Pinaputok ng robot ng tumpak ang lahat ng bala nito sa target. Nawalan tayo ng isang sundalo dahil sa artilyeriya. Nang masiguro ang lugar, agad pumasok ang logistics robot at inilikas ang katawan. Ipinapakita ng halimbawang ito na kayang suportahan ng mga robot ang pagsalakay, sirain ang fortification at tauhan bago magsimula ang malapitang labanan. Sa isang halimbawa, pinilit ng kamikaze UGV ang mga mandirigmang Ruso na sumuko sa pagbabanta ng pagpapasabog sa kanilang pwesto. Ngayon, nagpapakilala na rin ang Ukraine ng mas malalakas na combat platform na kayang magdala ng mas maraming bala, mabibigat na module, at gumana ng higit na parang infantry fighting vehicle kaysa sa isang sundalo na may machine gun o grenade launcher. Kasama sa mga heavy-duty UGV na ito, ang nabanggit na Protector at T-700 Browning na parehong kayang magdala ng humigit kumulang 1,000 at 500 at 50 libra, at ang Vatag na kayang magdala ng hanggang 4,000 at 400 libra. Ang T-700 Browning ay armado ng 2 machine gun, isang 12.7mm Browning M2 at isang 7.62 mm PKT. Ang Vatag ay dinevelop para sa 25mm Bushmaster cannon na siya ring ginagamit ng Bradley Infantry Fighting Vehicle na gawa sa Amerika. Sabi ng developer, kaya ng chassis buhatin ang buong load ng 40 rocket para sa Grad Multiple Launch Rocket Systems. Pero hindi pa dyan natatapos. Naghahanda ang mga Ukrainian developer ng repeater at plataporma para magdala at magpalipad ng maliliit na kamikaze drone. Pati na rin ang mga anti-tank missile system na nakakabit sa UGV, Man-Portable Air Defense System, autocannon, at maging mga flamethrower rocket launcher. Maaaring malayo-layo pa ang pagkakaroon ng isang ganap na automated na hukbong robot. Pero sa ngayon, malaki ang naitutulong ng mga UGV para mapantay ang laban pagdating sa manpower ng Ukraine. Sabi ni Poritsky, wala kaming sapat na tao. Ang mga Ruso,
tao ang ipinapadala sa katayan. Kami naman, robot ang pinapadala sa tambakan ng bakal. Sumusugod kami kasama sila. Nasisira sila. Pero pera at bakal ang ipinapalit namin sa manpower ng kalaban. Dahil mabilis din mag-develop ng UGV ang Russia at iba pang bansa, posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa larangang ito sa malapit na hinaharap. Alamin pa ang detalye sa video na ito tungkol sa robot army ng Ukraine na kamakailan naming ginawa. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan. Kaya mag-subscribe ka sa channel para updated ka. Salamat sa panonood.